sure. Pero, Hindi, mukhang seryoso, nakataas kilay eh. Taka no? benefit of the doubt ko na lang siya. Kasi baka mamaya, sabi niya kasi sa isang video, ganyan lang pala ako sumapa, bakit kayo mo pa? Sige, benefit of the doubt. Kunwari, malakas siya talaga. Pero I think, mas malakas pa rin ako sa kanya. Baka sa akin, I mean, hindi ako marunong, pero sa tingin ko, baka naman mas malakas ako sa kanya. Para sa akin, still, talo pa rin ako dyan. Talo ako dyan, boss. Hindi, talo ka dyan. Pero ito ang tanong ko kasi. Kasi di ba ang unang point niya is kaya raw nagkaroon ng demandahan kasi walang bitaw. Tama? Bitaw. Walang bitaw. Tama. So, ang ibig sabihin sa bitaw niya is argumento. O pangbala. Mga bitaw pambala sa mga argumento. Di ba? Yun yung ibig sabihin. Tama. Tama. Pero kung yun yung point niya, bakit siya naghamon ng suntukan ngayon? So, iba na yung ibig sabihin ng bitaw dito. Pikon siya, ibig sabihin. Kaya nagamon na ng suntukan, wala na maibubugay. Ubus na. Naubusan na ng sasabihin. Usually, ganun eh. Kapag meron akong kabungangaan, pag meron akong kabungangaan, tapos naghamon na ng suntukan yan. Kuwari, basketball. Nangangalabaw, naniniko, nananahod. Tapos magantian mo isang beses, galit na galit, magbubunga nga. Magta-trash talk. Pag binato mo bola sa mukha, sasabihin, suntukan na lang. Ganun. Kasi wala na maibubugi. Wala nang kumbaga, naubusan na ng litanya. Ang hinahanap na lang nitong si Doc Rong, suntukan. Pero nakita ko po siya, nakikipag-sparring, sabi. Ganun eh. Tapos yung paa, parang malambot, bumabali, parang naka-high heels. Anak ng teteng. Sabihin, napikon. Hindi niya kaya yung weight, Boss Carlo. Yun na nga yun, Boss Carlo. Sa isang banda, kung iisipin mo rin. Kasi ito, sabi ni Doc Rong, trolls daw ang mga followers ni MG. Pero makikita mo yung mga nagko-comment sa kanya doon, hindi trolls yun. Pati nga ako, napa-comment nga ako doon eh. Kita mo, nagpatay siya ng comment section. Hindi niya alam, hindi trolls yun. Kasi kung trolls yun, pag kinlik mo, makikita mo, kung hindi ang picture anime, ang picture si Son Goku, o kaya si One Piece, o kaya si Gon, yan yung mga trolls. Walang friends. Ang friends, 35. Walang post. Yan ang mga trolls. Pero pag chinik niya naman yung mga pangalan nun nandun, hindi trolls yun. MG versus Ron, akala niya nga kasi, ganun-ganun lang si MG. Diba? Ang dami mong irarank sa FB, yung tao pa na maraming followers sa YouTube. Sa totoo lang, kung Facebook lang, pantay lang sila ni Makagago. Kung Facebook lang 655 yata o 700k si Makagago, si Doc Rong ay 500,000 plus o 498 ba? Parang ganun. Diba? Parang patas lang. 200,000 lang ang pagitan. Pero, punta tayo ng YouTube po siya. Yung 3 million subscriber ni MG, tsak, kalahati niyan, may FB. O baka nga lagpas pa. Talagang dudumugin ka. Lalo pa ang binabanatan si MG. An overkill match. Hindi maaari. Kasi malaki. Now, makikita mo umpisa pa lang overkill na. Kita naman nangyari. Binlock ako, nag-off ng comments, overkill. Ibig sabihin overkill. Hindi niya kaya. Outmatch. Kumbaga, out of league. Sorry. Daan ka muna sa stage, sa tamang stage, daan ka muna sa tamang proseso. Di ba? Ibig sabihin, hindi niya kasi.
Nico Pero may David, mga tao, Nico David mo na birahin mo, ganyan, Nico David, parehas kayo halos ng ano ng intellect. baka nga mas malakas pa si Nico David dyan sa tingin ko. Basta. Kasi Sa reasoning, actually, matagal, sa reasoning. matagal si Nico David bago bago bumitaw boss tayo ng bago nag-off comments. Hindi ganyan Siguro mga ilang araw yata bago siya nag-off comments, di ba? Hindi ganyan na wala pa nga nag-off comment. Ano yun? Kaya nga, outclass, ayun, outclass, hindi mismatch. Outclass siya, outclass. Oo. Hindi, dan siya muna sa tamang proseso. Kaya si Nico David muna, sila Gabe, Pineda, yan. Tsaka ito hindi ko maintindihan May debate ba? May public debate ba yan si Ron? Kasi wala puro trash talk lang yata alam niyan Wala. Boss tayo hindi niya kaya. Ano ka ba? Tragis naman. Do you really think na kaya niya makipagdebate? Alam mo, boss tayo, wala akong idea sa debate. Hindi pala pa. Actually, meron ako nakita ng isang video niyan si Doc Rong na ini-interview siya. Parang feeling niya sikat na sikat siya. Parang ganun. Alam mo yun? Parang feeling niya, ang laki-laki niya influencer. Pero alam mo mas gusto ko pa kasi ako talaga pinapanood ko puro comedy. Yan si Boy Iyak, Malupiton. Yung mga grupo ni Malupiton, yan lahat nakapalo ako diyan. Yan yung mga talagang nagpapatawa sa akin. Yung eto si Doc Rong, kahit na sabihin mo 10 million followers to, tapos puro racist slur, at pagmumura, puro out of context ang mga binabanat at mga talagang parang loose cannon. Bahala na, parang kwitis, parang sinalpak yung kwitis sa timba, sinindihan, bahala na kung saan lumipad yung kung sino tamaan, parang ganun. Parang ganun siya, yung tingin ko. Siguro nga baka naguguluhan siya sa sarili niya, itong si Doc Rong. Ayan. Ano daw sabi? Why you keep calling Doc on Ron? He is not a medical doctor. He's a physical therapist po. Doc Rong. Kaya nga po, Rong. Hindi ko po tinatawag ng Doc Ron. Doc Rong. Kasi Doc Kulaong parang kaya Kulaong 2.2 Doc Rong na lang para may separation. Wala pa akong nagawang ganun. Pero sa tingin ko, kahit siya ay may pinag-aralan at ako'y tubero lamang ang pinag-aralan ko, sa tingin ko hindi tatagos yan sikit. Sa totoo lang. Hindi, halata naman kasi yung mga live mo pa lang kita naman din pati mga argumento mo kita na rin. So, Saka naka-focus ka sa katotohanan, yung katulad sabi ko sa iyo dati, focus mo na yung sarili mo sa katotohanan, walang makakalusot sa'yo. Oo, at saka boss, kaya na, wala naman, paulit-ulit na rin ako, pero sabi mo nga sa akin. Yan ang hindi alam ni Doc Rong. Kasi itong si Doc Rong, siguro frustration niya dati itong pagbablogs. Ngayon, meron siya mga napapanood noon, ginagaya niya ngayon yung style. Kung etong style niya ngayon, ginawa niya somewhere around 2018, 2019, 2020. Pucha, sikat na sikat yan. Sikat na sikat yan. Kung naon medyo late bloomer Kasi yung style niya, nakikita ko, pang 2016, 2017, 2018, 2019 na social media, na walang kapag ganyan ang bunganga mo, astig ka. Ngayon kasi hindi Kahit madre ngayon nag-e-FB na. Kahit pare nag-e-FB na. Kahit nga mga seminarista nag-e-FB na. Taong simbahan nag-e-FB na. Kaya hindi na bagay. 'Di ba? Nag-matured na ang mga manonood, nag-matured na ang mga tao sa SOCMED, mga netizen. Nag-matured ni. Tapos ibabalik mo na naman sa kumbaga yung style na yan ni Doc Rong, parang yan yun mga panahon ni Lucy,
panahon ng Homo sapien, missing link, panahon ni Kuya Nasukir, mga ganyan. Nung mga panahon, 1897, ganyan makipag-debate si Kuya Nasukir eh. Ganyan magsalita yan si Kuya Nasukir, parang loose cannon din. Pero, yung ngayon, aasta ka ng ganyan, may manonood sa'yo. Pero wala kang fanbase katulad ni MG. Hindi ka magkakaroon ng kahombre. Oo, merong makikiayon sa'yo. Pero they will not stay. Aalis at aalis yan. Aalis at aalis yan. Hindi sila magi-stay sa'yo. Even a month or a week, hindi yan magi-stay sa'yo. Aalis yan. Bakit? Sa halip na may matutunan sila sa'yo, hinahatak mo sila sa pusali. Hinahatak mo sila sa katarantaduhan eh. 'Di ba? Kaya etong si Doc Rong magse-self-destruct. Self-destruction ang gagawin yan. Parang si Kulaong yan. Tignan nyo, susunod yan. Eto, pustahan tayo. Mga ilang buwan o ilang weeks, magbablog yan, umiiyak. Magbablog yan, humihingi ng tawad or kung hindi man humihingi ng tawad, umiiyak. Para si Kulaong. Yung parang yung umiiyak na parang merong ibang taong sinisisi sa nangyayari sa kanya pero siya naman ang gumawa nun. And that's the price you must pay dahil sa mga pinagagawa mo kalokohan. Tama? So paulit-ulit ka ngayon na, yan yan. Alam ko na yan, naintindihan ko naman. Pero minsan nananawa ba ako kasi, kunwari, ayan, tinira mo si Gento, tinira mo. Alam mo, minsan napapating niya ako kay Mingad, sabi ko, susunod yan, hindi ko na naman, susunod. Sabi ko, paano? Sige na, we continue, we move forward. Naalala ko, pag gano'n, naalala ko yung sinabi mo, wala, MG, that's the price you must pay. Sige, okay, tama. Kasi di ba sabi ko sa'yo, you repented, ngayon, you have to pay back. Ngayon, ang problema niyan, kasi sinabi ko rin sa'yo kasama yung boredom dyan kasi ulit yan. Hanggang sa matapos ka dito. Editor ko, anong issue? Actually, kahit sino pa makakalaban ni MG, puro yun na ibabato kay MG. Francis Magalona, Noy Diz, Maxine Magalona. Puro ganun ang iyaano na sa kanya. Di ba, kita nyo, si Doc Rong, di ba? Yun din na binabato kay MG. Yung mga nakaraan niya. Si Kulaong, ganun din. Marami pang makakalaban si MG dyan. Mga nag-aabang lang dyan sa gilid. Mga susubo kay MG. Tapos tignan nyo, ang ibabato sa kanya, old videos. Hindi pa siya repented. Yan ang niyan. Yan ang i-style lang niyan palagi. Ito, idol, binabanata ka, ganito, ganyan, Francis, sa mics. Kasi ito, napaliwanag na naman. Dahil na sige, it's okay. Part na ng proseso, boss kayo. No? Tsaka, ang naiintindihan mo doon is, responsibility na siya. Actually, boss kayo, may sasabihin ako sa'yo at sa mga nanonood dito. Alam mo, boss kayo, akala ko, nung bago makulong si Norman, akala ko pag nakulong si Norman ay pwede pa rin akong maging tulad nung kung paano kay Norman. Kaya nga itong mga nakaraang araw, mapapansin ko, baka napapansin din ng fanbase ko, baka napapansin mo rin na medyo mas stress ako, medyo parang mas nag-iisip ako. Hindi dahil sa takot kay Norman or whatsoever, kundi sa takot sa impluwensya ko. Natatakot ako sa impluwensyang madadala ko. And ayan, totoo guys, sa mga nanonood tonight, natatakot ako sa impluwensyang dala ko ngayon. Kaya, mag-isa lang ako dito. Kanina pa ako nandito, boss kayo. I was actually meditating.
hindi ako nagme-meditate. Kumbaga, nag-iisip ako mag-isa. Nandito ako sa studio ko mag-isa. Iniisip ko, kaki, nakikipag-usap ako kay Chappie dito sa mga dance. Yun. Now, am I fucked up? Kasi parang, isang salita ko, parang, oh shit, merong pwedeng mangyaring big. Natatakot tuloy ako ngayon. I think you guys, kasama ka na, Boss Kayo, you guys built something na mabigat din sa akin ngayon. It's very easy for me now. Hindi na tulad dati na free ako, di ba? Nagawa pa akong kanta kay Norman. Eh ngayon parang isang gago. Parang, oh my God. Kaya nga lagi ko sinasabi, Boss MG, baka ngayon mo lang magigets to na lagi ko sinasabi. Those people who don't want the power should be there. Okay. Alam mo bakit? Tingnan mo Kung sino man daw yung mga tao na ayaw ng kapangyarihan, yung dapat na andun. Kasi katulad ni MG, kita nyo, siya, natatakot siya sa kanya impluensya, pero di ba may mga politiko hindi natatakot sa kanya impluensya, ginagamit niya yung kanyang impluensya para makapanlamang, di ba? May mga ganun eh. Si MG, no? Siguro okay to, si MG. Sabi ni MG, di ba, kapag kumandidato na senador, si Kulaong, kakandidato din daw siya. Yun sabi niya, Sinabi niya yun. Putya, marami pa makukuha ang boto to si MG. Alam mo yung capacity mo. Alam mo yung kapangyarihan mo. You can abuse it anytime. You can use it for self-gain. You can use it, right? Sa kahit anong paraan. But instead of enjoying it, you actually fear it. Oh, yes. Eh, ako totoo. Like, Boss Kayo, simula na ako siya, 24. Yun. Masaya, akala nung gabi na nag-live ako, masaya talaga ako nun. Pero after kong mag-live, nag-sink in na lahat. Oo. Kaya matagal-tagal ako Tapos umalis ako. Pumunta ako sa Bigan. Kasi yung, alam mo naman yung connection ko doon, Boss Kai, di ba? Yung family ko, di ba? Kaya ako pumunta sa Bigan. So, naisip ko, magpapahinga mo. Kaki, hindi ako nakapahinga. Nag-iisip ako para akong baliw doon. Sabi ko, God, what's next? Hindi ko alam. Nakakapagawa pa ako ng kanta na The Biggest, ganito, ganyan. Parang naisip ko, Gagi, baka mamaya, kahit yung joke ko lang, kunwari, The Biggest, Kupal, baka, puta, iba, ito sinabihan ng Kupal. Kupal, sabi niya, oh my, puta, baka yun na yung mangyari. Overthink malala. Yan yung ayaw ko. Ayan ang ayaw ko ngayon. Kasi parang nawalan tuloy ako ng freedom. Correct. Okay. Correct. Hindi Yan ang nangyari. Yes. And yun, doon papasok yung sinabi mo na I was chained kay Mangusin lang. Ang problema ko ngayon, naka-chain ako ngayon, dati kay Mangusin lang. Kaya nga hindi ako makapag-comment kay Sabi eh. Ngayon, naka-chain ako dahil baka mamaya, iba ang dumating sa publiko. Kasi this is crazy now. Yung platform o yung taong binuo nyo, obviously, ikaw, yung pinaka nandito sa tabing-tabi ko, nasa tenga kita iniisip ko kung paano ko to i-handle ng tama. Boss MG, so gets mo na yung lagi ko sinasabi sa live ko na nung tinanong ako ng mga tao, ano yung ang greatest fear mo? Ang greatest fear ko, sabi ko, is people to follow me and I'm wrong. That's my greatest fear. Tama. Kasi ibig sabihin, dilagay mo sila sa maling lugar. Then you are actually responsible for their well-being. Yun yung pinaka nakakatakot sa lahat. Kung mapapansin mo, Boss Kayo, hindi na rin ako naglalagay ng promotion ng sugal. Kung makikita mo lang hindi na. Kasi, merong mga pinapasarang channel dahil sa sugal.
Ate Ira, sayang naman. Gusto sana natin siya makaklose. Pakitanong nga, bakit may date pa balik niya sa FB? Okay. Smolex. Dan 6017. Mac, check that guy, Ron. If, ha? Ano po i-check? Hindi po siya, hindi po siya doktor. MD should check this guy at the PRC Professional Regulation Commission. If he's registered, file unethical, so his license will be revoked by PRC. Okay. Baka naiisip ko, gagi kung sino-sino na yata nakakapanood sa akin yan. Hindi na tulad ba na, yun na yun, alam mo yun, that's it. Ngayon pa, kaya ako, sa Top Said, syempre, yun naman Remy. Ay, okay lang, normal naman yun. So, naisip ko, kaya hindi na, kung makikita mo, kasi talagang nag-iisip ako. Ganun ako ka-stress. Kahit yun, hindi na ako nagpo-promote. Ibig sabihin, grabe na to. Boss Kayo, alam mo yan. Alam, ibig sabihin, grabe na to. May mali sa akin ngayon. Hindi, walang... Ito. So, naiintindihan mo na rin, kaya nung umakit ka sa akin yung first time ng mga yung first parang months yata na umakit ka sa kabilang channel ko, ang sabi mo sa akin, hindi, gusto kong pataasin yung yung subscribers mo. Kaya sabi ko sa'yo, remember, sagot ko sa'yo, huwag mo intindihin yung subscribers. Susunod yan, gumawa lang tayo ng tama. Sabi ko sa'yo, mamaya mo yan. Alam mo bakit? Kasi nung na-recommend ako ni Atty. Libayan, bigla nag-sink in sa akin lahat. Hindi ako naging masaya. Naging malungkot ako actually. Bakit? Putya, dumami yung responsibilidad ko. Noong dati, 2,000 lang yung responsibilidad ko, 3,000. Ngayon, 10,000, 15,000, 60,000 na. Paano yun? Kaya hindi ako natuwa doon. Kaya yung sinasabi mo na paabuti ng 100K, hindi, I don't care. Doon. I don't care. Yun nga yung hindi naiisip nung iba, no? Di nila alam, bilang influencer na mayroong malaking followings, mayroong malaking followers, kailangan mong maging responsable sa mga manonood mo. Hindi mo kailangan na maraming followers Kasi kung hindi mo kayang i-handle. Kung kaya mo i-handle, okay, di ba? Pagpatuloy mo. Pero kung hindi mo kaya, delikado ka dyan. Kasi maliligaw ka ng landas. Kasi merong mga vlogger nalulunod sa isang basong tubig. Ako, hindi naman po sa pagmamayabang. Ang dami kong nakikita mga vlogger. Actually, meron pa nga ako nakilala ng personal. Personal ko pa nakilala. Vlogger. Nasa magwa 100,000 yung subscriber. Iba yung kasi dapat ang paa mo sa lupa tapos ang mata mo sa taas. Meron kasing iba makaranas lang ng 10,000 subscriber, 100,000 subscriber, akala mo na Diyos na sa YouTube o Diyos na sa Facebook, diba? May ganun Hindi nila alam, influencer ka o vlogger ka o reaction video vlogger ka, diba? Marami kang magiging responsibilidad talaga. Alam nyo, isa sa mga mga magaling dito talaga sa ganito yung mga reaction. DJ Byron. Pag napuntahan nyo channel niyan, tapos yung mga the way yan magsalita, yan ang isa sa pinakamagalang na vlogger na kakilala ko. Hindi nagmumura. Saka laging madiplomasya. Tapos laging nasa gitna. Pero kasama ko sa 14 vloggers yan, pero nagpapaakyat yan at nakikipag-usap yan
sa mga kalaban namin na vlogger noon. Yun, mga nagiging entitled. Yan. Yan talaga yun. Jogging pants na mahimulmul. Meron talagang mga nagiging entitled. Yun ang pangit. Kasi meron nga kasi experience ko ba, parang syempre kahit na vlogger ka, hindi ka naman talaga kilala. Ako, katulad ko niyan, 500,000 subscriber. Hindi ako. Pag lumabas ako ng bahay namin, pumunta ako palengke, punta ako kahit saan dyan, hindi ako kilala. Napakakunti lang nakakakilala sa akin. Pwera na lang talaga yung talagang nakapollow na panahon pa ng motovlogging, panahon pa ni Kulaong. Tapos makikita ka sa Jollibee, makikita ka sa SM, mapapatanong, kuya, ikaw ba yung si Makmak Pablo na vlogger? Sabi ko, opo, bakit po? Nanonood ako sa'yo. Natandaan ko yung sombrero mo kasi lagi ka nakasombrero, di ba? Gaganon na sa akin. Eto, katulad niyan, yung si Doc Rong na yan. Wrong na wrong eh. Hindi talaga makikita na hindi talaga pang sokmed. Si Doc Rong. Yan si Kulaong, hindi rin pang sokmed yan. Kasi, nung sinearch ko yung etiquette decorum, meron pala talaga etiquette decorum. Kasi hindi ka naman naririnig yan dati. Kaya Kulaong ko nga lang narinig yan eh. Parang ginagawa natin dito, may etiquette decorum tayo. Di ba? Pag nakikipag-usap tayo, may etiquette decorum tayo dito eh. Yan, si Doc Rong, si Kulaong, walang etiquette decorum yan. Katarantaduhang decorum ang mga pinagagagawa eh. Diba? Nalulunod sa isang baso, hindi pala isang baso, sa isang kutsarang tubig. Pag talaga ikaw nalunod ka sa isang kutsarang tubig, yun ang masama. Kasi, para kang magiging loose cannon. Makikita mo yung sarili mo na lang after 20 years, after 15 years, o after 10 years. Putya, ganun pala ako dati. Bad trip. Diba? Di mo alam, meron kang liligawan, meron kang popormahan. Sabihin mo, vlogger ka since, kuwari, ngayon 2026. Sabi mo, vlogger ako since 2025. Tapos, puro mura ang topic mo, puro ang pagwawalang hiya. Makita nung babae o pamilya ng babae, di ba nakakahiya? Na ganun ka pala dati. Tapos hanggang ngayon, di ka pa nagre-repent. Yun na masama, hindi ka pa nagre-repent hanggang ngayon. Doktor ng asal ay pang Chubebu. Daddy Dance TV. Diba? Mini Wong's Vlog? True. Yung mga ganung vlogger eh. At May Alcantara, but maybe he likes the sound of doctor next to his name, just like Kulaong. Yan, sabi ni Molex. Actually, meron ako napanood na video, sabi niya, parang doktor na nga ako eh. Gago lang yun eh. Parang ganun yung sinabi niya kay MG. Ako nga, doktor na ako eh. Sabi niya ganun. Ang tanong, doktor nga ba talaga? Kasi nakita ko yung parang bata, binatilyo. Parang hinihilot niya, minamasahe niya, parang binalian ng buto eh. Ngayon, naiintindihan mo na unti-unti. Nakakatuwa naman at may realization kang ganon. Yes, oo, Boston. Actually, minsan niya yung misis ko, tinatanong ako na, bakit ka ba ganyan? Ano nangyayari sa'yo? Dadahilan na lang ako. Pero ayan, mas nalaman pa ng publiko ngayon. Pero yan talaga yung hindi niya alam to point na to, hindi niya to alam. Kaya mas nalaman niyo. Kasi nahihiya ba ako sabihin na, syempre, sinasabi, puta na, pakulong mo na, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Okay naman ako, sasabihin. Pero hindi ako okay. Yan ang totoo. Kaya kung mapapansin nyo, yung days na Parang kulang, parang ganun, parang kulang pa kasi nakalaya. hindi rin ako nag-upload, medyo tumataas. Kasi, pero I will be
I will be back, syempre with the help of Boss tayo personally. Pero I will be back. Siguro, I will be back stronger. Tulad ng ginagawa ko noon, na daily, gusto ko na rin na ganyan. Tapos syempre, may update tayo kay Norman, ganun. Pero, natatakot ako sa potential eh. Sobrang lalabas tayo. Pero Boss MG, kailangan mo i-reconcile din yan ha. Kasi yung nakikita mong power na yan is either you will hate it, or you will love it. No? You will love it. Sabi nga ni Monica D. You will love it. Oh. So ganito mangyayari dyan. So ang mangyayari dyan, paano mo ngayon i-apprehend yung power? No? So ngayon, kasi alam mo may unstable na power sa kamay mo eh. Na anytime pwedeng ma-abuse mo mismo. So una-una, kaya kasira ko ng buhay. Totoo talaga. Oo, talaga. Grabe yun. Kaya kailangan ng asawa mo sa tabi mo lagi. Yan nga. Tama. Para i-check ka at ilagay ka sa ground. Na parang, teka. Alam nyo, kaya si Kulaong ganun, wala kasing asawa sa tabi. Walang asawa, walang kasama sa buhay. Kasi alam niyo po, malaking tulong yung kapag ikaw matutulog, meron kang kausap, meron kang katabi na magsasalita sa iyo, eto ganito wag mong ganito ganyan. Maganda. Nung dati, panahon ng pandemya, kami ni Joy, kasi syempre wala naman kami kasama sa bahay talaga, kami dalawa lang sa inuupahan naming kondo. Paghapon, bababa kami, punta kami sa may swimming pool, tambay, minsan ikot-ikot. Kasi pandemya, di ka naman makakalabas eh. Kung mamalengke kami nun, parang once a week, saka lang kami nakakapunta ng palengke sa Malaysia. Napaka-importante na meron kang kausap. Hindi naman natin sinasabi si Kulaong walang kausap. May nakakausap siya. Pero iba yung salita ng asawa. Kaya si Kulaong ganyan. Eto, di ba si Doc Rong nakasuhan ng ng Bausi? Ibig sabihin, baka pangit ang naging pagsasama niya sa kanyang asawa. Kaya ngayon, baka wala rin kasama yan. Walang nakakausap. Baka walang pamilya. Di ba? Kaya, ko yan eh. Kumbaga, masarap talaga merong kasama, merong kausap na asawa. Tama ba yung ginagawa mo? Parang yung power, di ba? Nakita mo, kasi kayo talaga magkasawa, talaga lagi magkasama dyan eh. Ako mawawala ako, Boss MG eh. Ang asawa mo dyan talaga, asawa mo eh. Ako mawawala ako. Lahat ng tao sa paligid mawawala. Pero kayong mag-asawa mananatili, siya yung lagi nakaalalay sa'yo. So ngayon, kailangan niyang bantayan yung abuse of power. Pero ika nga ng asawa ko, as long as you fear the power, you're good. Okay. Yun ang sabi niya sa akin kasi you are aware of the danger ng power. So as long as you are fearing the power, then you're good. Kaya nga ako medyo nitong lately nanonood ako ng boxing. Nakikita ko boxing, Muay Thai, ganyan. Nakakakita ko ng iba't ibang mga professional na boxer na Tawan nga natin to. Listen to you. Ngayon, dun pa lang may power ka na eh. May power ka na dun. Pero pinatikim sa iyo to. Itong level na to. What do you do with the power? Exactly. Kaya you really have to choose carefully sa mga cases mo. Kaya nga, totoo yan, boss. Kaya mahirap yan, no? Ingat-ingat din ako. So, yun lang, boss, tayo. Masyado mo na, ang dami ko na naman natutunan doon. Alam mo, alam niyo mga kahombre ko nanonood dito tonight. Kahit sila Atty. Libayan, yung mga fanbase ni Atty. Libayan, tsaka fanbase si Boss Kayo. Promise, guys. Actually, eto si Boss Kayo, best ever
na life teacher, kung ano man tawag doon, life men, ay kung na you will ever Konsensya sa tenga mo. no, ayun, sabi niya, for free. Alam niyo si Boss Kayo, never sa akin nangyayari. So, ako sa akin yan. Definitely kahit sa inyo. Ako kahit, basta live ka, Boss Kayo, kahit dati pa, pinapanood kita. Kahit nasa kotse ako, I actually listen to you. Kaya, marami kayong matututunan sa tao na ito. Ayan, tonight, ayan, personal experience, bagay na hindi rin alam ng misis ko kung ba't ako ganito. Naiisip, gusto, papakita ko sana sa message eh. Sabi ko, kanina umaga, pasensya na ha, moody ako. Tas ang reply niya sa akin, at tulala. Moody at tulala? Paano yun? Sabi ko, pasensya na, kasi ako nito mga araw, kulang ako. So, yun yung mga excuses ko. Sabi niya, at tulala. So nakikita din niya naman. I mean, alam niyo, ipagdasal niyo ako, guys. I believe in God. So ipagdasal niyo ako, please. At araw-araw, gabi-gabi naman ako nagdadasal sa Diyos na sana tunay, no, na ma-realize ko lahat to. So yun lang. Tulungan niyo rin ako, mga ka-hombre. Well, actually, salamat din na in-update mo kami kasi yung fear mo doon sa power, that's big. Para sa akin, Boss MG, ano yun? Accomplishment yun. Hindi lang para sa'yo, para din sa tao, sa mga sumusuporta sa'yo, na we know that you fear power. As long as you fear that power, you're good. Hindi ko nga alam ba't nasabi ko rin yan sa'yo dito. Iba naman pinag-uusapan natin. Puta, naging life lesson na. Iba title dito ha. Iba mo na siguro yung title. Sige na. Sige na. Langya ka. Bye-bye. Boss Kayo. Salamat. Love you, Boss Kayo. Bye-bye. Salamat sa mga ka-hombre at sa mga fans ni Boss Kayo. Alam ko, nakikringe ka, Boss Kayo, pag sinasabihan kitang I love you. O kaya naman kinakamusta kita. Kaso wala, ganun talaga ako. You know me, man. Yun lang. Good night. One love. Bye, guys. Ayun. Salamat dito sa na to, live ni MG. Okay, punta naman natin tong ganda ng usapan nila kasi 'di ba? Lighter side ni MG. Hindi pala lighter side kasi medyo seryoso, pero nalalaman natin kung ano ang nangyayari kay MG after niyang mapakulong si Kulaong. Meron palang something. At least nalaman natin dito, di ba? So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.